I-share ko lang po ang aking screen. Okay. So, yan. Okay. I hope may nakikita na po tayo sa screen. Maliban sa ating mga sarili. Okay. Become like what awit 95, 96, and then this is the fourth book actually, yung ika-apat na aklat ng mga awit. It is divided kasi po may mga authors divided is, and itong Psalm mula 95, particularly itong 95, 96, 97, 98 ganun hanggang 100 ay tumutukoy sa kung paano natin sasambahin ang ating Diyos. Ito po, central sa buhay ng mga mananampalataya ay ang pagsamba sa ating Panginoon. And this Psalm 97 ay minsan pa magtuturo sa atin sa mga nagdaang mga aklat ng awit o chapters ng mga awit. Nakita natin na ang Diyos ay dapat na sambahin dahil siya ay dakila. Ang Diyos ay dapat sambahin, dapat siya ay sapagat siya ay mabuti. No po? At but then dito sa Psalm 97, makikita po natin na kung matatawag nating darker side. Bakit darker side? Kasi po, doon sa pag-worship sa Panginoon, lagi nating nakikita ang kanyang dakilang kaluwalhatian, ang kanyang kagandahan. Pero kaakibat po o kasama sa awit 97 is the other side. Ano pong ibig sabihin ni Pastor Nilo? Ibig po sabihin that in eternity, while we are worshiping God, merong kabilang o bahagi ng mga tao na kanalulungkot na ay sa Biblia ay mas marami, ay they will be judged. Ano po? Yun po ang yun lang naman ang ibig sabihin ng parang darker side. Dahil nakalulungkot. Isipin na habang tayo mga pinili ng Panginoon, sa ating pong pananaw ngayon, pero sa langit, hindi na natin maaalala mga bagay na yan. At, pero itong bagay nito, kaya isinama ng Panginoon, ng Holy Spirit in writing this, kasama yung pag-worship is the judgment, ay meron kasing ituturo to sa atin ng mga mananampalataya. Sometimes, when we worship, kahit pag Sunday, at na-bless tayo, nakakalimutan natin that the reason why we come to church and worship God is to go out para maghayag naman ng kanyang kabutihan. Ibig sabihin, pag naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, pamagitan ng pagsamba natin sa Kanya, dapat po lumalabas tayo ng church na dala-dala yung mission. Na po, sabi nga nung isang kasabihan ng mga Kristiyano, we enter to worship, we go out to serve. Amen? So, ito yung magpapaalala sa atin na while we worship God and we enjoy the presence of God, at the same time, judgment shall come to those who rejected God. Ano po? Kaya tingnan po natin, itong awit nito ay nagpapakita lahat ito sa tatlong bahagi. Makikita natin yung sovereignty ng God over all creation. Ang Diyos ay dakila sa lahat ng mga nilikha, and siya naghahari over all these creations. And sa ikalawang bahagi naman, makikita natin na ang Diyos ay dakila sa lahat ng mga kaaway niya, especially yung mga idols. Ano po? At sa ikatlong bahagi, makikita natin sa verses 10 to 12, yung panawagan ng Diyos. Yung panawagan ng Diyos na tayo ay sumamba at the same time maglingkod sa Kanya sa pamagitan ng pagmamahal sa Kanya at magkaroon ng banal na galit sa mga kasamaan. Ano po? So this psalm ay shall inform us how to worship, and it does by reminding us of what? Ano yung mga pinaparemind sa atin ng Psalm 97? Kung sino yung sumasamba, ano po? Sino tayo na sumasamba sa Panginoon? O sino ang sinasamba natin? Siya'y dakilang Diyos.
at yung danger o yung pong magiging kapahamakan kapag tayo ay nagpatuloy o yung mga tao ay nagpatuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. And ikatlo, paano tayo mabubuhay, paano natin ipamumuhay yung ating pagsamba sa pagpapatuloy na paghanap natin o yung daan ating pong lakaran ang kabanalan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Remember that we have been declared, sabi ni Pedro, be holy for your Father in heaven is holy. That while we are declared to be holy, banal na po tayo tayo yung mga totoong banal. Yes, nagkaamali pa rin, sapagat ang sabi naman ni Peter is, while we are holy, we continue na po our pursuit of holiness. Kaya tingnan po natin ano po yung mga bagay na ito. Sino nga ba ang ating sinasamba? Ano po? So, sa unang bahagi ng awit 97 ay makikita natin yung paghahari ng Panginoon sa buong sansinukob. Ayan, sa buong nilikha at gayon din ang kanyang napipintong paghatol or judgment. Sabi ng ating talata, the Lord reigns. Let the earth rejoice. Yan, let the many coastlands be glad. No po, mahalaga to. Kasi po, how we know God, kung paano po natin nalalaman o nakikilala ang Diyos, ay may effect ito sa buhay natin. Tandaan po natin ang paksa natin is you become like what you worship. At pinagpapauna-una po, hindi ito nagtuturo na tayo magiging Diyos. Ano po? Kundi tayo magiging kawangis, yung mga attributes ng Diyos, magiging ganun po tayo, yung kanyang kabanalan, ano po, yung kanyang kabutihan, ano po, we become like what we worship. Di ba, malimit pong sabihin ng mga tao, yung ating asawa nagiging kamukha natin. No po? Not because we worship our wives or our spouses, but because yung constant na pagsasama. And yun naman ang sabi ng Bible, they shall become one. Pag mag-asawa, pag kinasal, ano po, they shall become one. Ano po? Makikita po natin dito na kaya mahalaga po yung kasal, mahalaga yung pag-aasawa. And sa araw, pag-usapan natin, naisip ko lang, and this may be something na dinidikta ng Holy Spirit if we have a time na madiscuss po yung tungkol sa marriage as a miracle. But we go back to our topic. So we become like what we worship. Ano po? Kaya po, makikita natin na maunawaan natin kung sino yung ating sinasamba. At ang sinasamba natin ay someone na sovereign over the whole creation. Kaya nga po, ang banggit ng salmista sa Psalm 97 is, the Lord reigns. And who will rejoice? The whole earth shall rejoice. Let the many coastlands be glad. No po? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay naghahari. At this is sapat ng reason para maunawaan natin na karapat-dapat na sambay ang ating Panginoon. Na po? Pero gayon pa man, ang awit nito hindi lang nagtuturo sa atin upang magala sa ating Panginoon dahil siya'y hari, kundi ito'y nagtuturo din sa atin ng ang Diyos ay merong paghuhukom na darating. At kung tayo ay na-oppress na mga gumagawa ng kasamaan, at kung meron mga tao na hindi gumagawa ng mabuti para sa atin at sa ating mga bansa in the context of our nation, huwag po tayong magkaroon ng dahilan para hindi magalak sa Panginoon. Nakita niyo po, there is oppression, there are evildoers, and yet, sabi ng salmista, the Lord reign. At dahil alam natin na ang Diyos ay naghahari, we can still rejoice, Sister Nina. We can still rejoice sa mga patotoo po ng mga kapatid kanina.
we still rejoice. Bakit po? Because the Lord reigns. We become who we worship. At ang Diyos po, tingnan po natin kung ang Diyos ay isang individual. Ipagpalagay na natin na para maunawaan natin ang higit ito, ang Diyos po ay isang, kung halimbawa, siya isang individual at narito siya sa lupa na pinamamahalaan at totoo namang nakikita niya ang lahat ng bagay. At kung siya'y tao na katulad natin, will there be reason para magdala, para sumamba? Gayun din po tayo. Iniuutos sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng psalm na ito, ng awit na ito, that we should rejoice. Why? Because the Lord is good, the Lord is sovereign, ang Diyos ay naghahari, and at the same time, hindi niya nalilimutan at hindi nalilingid sa Kanya ang ginagawang kasamaan ng mga tao. Amen? Kaya sabi po, naririnig ng Zion, at ito'y nagagalak. At ang mga anak ng Judah ay nagagalak. Why? Because of your judgment. Yung Zion, yung Judah, it refers to the nation Israel as a whole. At alam naman natin kung ano ang kalalagayan ng Israel mula pa ng itatag ito hanggang sa panahon natin ito. Amen? And because of that, the nation of God shall rejoice because of the coming judgment. Kaya tingnan niyo po yung halos kaparehong binabanggit nung Psalm 97 sa sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 24:30. Ano po? Sabi dito sa Psalm 97 sa verses 2 to 6, very graphic po yung pagkakapinta o pagkakasulat ng mga salita. The clouds and thick darkness are all around him. Fire goes before him and burns up his adversaries all around. His lightnings light up. Ano po? And the mountains melt like wax before the Lord of all the earth. Lahat po ng picture na ito ay tumutukoy sa judgment. And if you're going to read it, yung Psalm 97, i-compare natin dito sa Mateo 24:30, sabi dito, then will appear in heaven the sign of the Son of Man. And then all the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Mga kapatid, we worship a sovereign God. We worship a God na magpapakita sa atin sa kanyang kalwalatian and at the same time magpapakita sa mga tumalikod sa Kanya, sa mga nag-reject sa Kanya as someone who will judge them. Naparito ang Panginoong Yesus nung una niyang pagparito as a lamb, but He will come again as a judge, as a lion. Naparito ang Panginoon as someone na nagsiserve as a servant. But the next time that He will come as a judge, a warrior. Kaya po, mayroon tayong buong picture. We have a complete picture of who God is. Amen? Sino ba itong sinasamba natin? He is someone who is sovereign, and when we say He is sovereign, He is at the same time someone who will give, who will appear gloriously, and someone who will appear with dark clouds around Him. Ibig sabihin po ng dark clouds ay judgment. Kaya karapat dapat pong sambahin ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, ang unang bahagi na ito ng awit 97 ay magpapakita kung sino ang Diyos na sinasamba natin. And mga kapatid, ano man ang dinaranas po natin sa mga sandaling ito. Sabi sa Romans, ang panandalian, mahaba man yan. Si Pablo nagsabi, ang panandaliang mga kapighatian. Pero pag inaral natin ang buhay ni Pablo, mula nang makakilala siya sa Panginoon, hindi na siya tinantanan ng kapighatian. Amen? Hindi na siya tinantanan. And yet, ang sabi ni Pablo, sa Roma 8:18, I think that's Romans 8:18, sabi ni Pablo, ang kaunti at panandalian. Wow! Kaunti pa yun, hinampas siya,
na shipwreck siya, ikinulong siya. Pero sabi ni Pablo, ang konti at panandali ang mga pagsubok na ito, kapigat yan, ay hindi may kukumpara sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. This is the God whom Paul worships. This is the God whom we worship. Kaya po, praise God. Nakikita ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin. Nakikita ng Diyos ang lahat ng pagpapagal natin. Sabi sa unang Korinto 15:58, walang nalilingid sa Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. This is the God whom we worship. At dapat po, kanina na ikumpara ko, sabi ko, kung sa isang tao, sana nadismaya na ang Diyos. Pero hindi. He rejoices. Dahil alam niya, one day, His sovereign will ay matutupad sa lahat ng nilalang, sa lahat ng tao. And the same is true with us. When we approach this God, filled with glory and wisdom, we become someone like Him. Amen? Sabi ng Panginoon Hesus, ibabahagi niya ang kaluwalhatian sa mga nagmamahal sa Kanya. And so, if God is telling the nations, the whole creation to rejoice, dapat din po tayo. We need to rejoice because, not because we are spared of the judgment. Hindi lang yon. Mamaya may bahagi dyan. Bakit isinama rito yung judgment? But for the meantime, dapat po, kagaya ng ating Diyos, we rejoice in everything that is going around us. We rejoice dahil hindi tayo natutuwa sa mga kalamidad. We rejoice hindi dahil natutuwa tayo sa korupsyon. We rejoice knowing that we have a sovereign God. Amen? We rejoice because of that. Ikalawang bahagi po, yung judgment ng God ay it will expose, ipapakita nito ang foolishness ng idol worship. Po, nakita natin yung kung paano gumagawa sa tao ang idol worship o yung idolatry. Siguro lahat naman tayo halos dito ay nanggaling sa ganoon na dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. And in fact, if we're going to study kung anong ibig sabihin ng idols, alam natin yan, naikinig natin sa maraming mga ngaral na ang idol ay hindi lang yung mga rebulto, kundi anything that comes between you and your God. Yung mga bagay na inuuna natin o mga tao na inuuna natin, those are idols. And sa coming judgment ng Diyos, He will expose. Ano po? Ang sabi doon sa verse 7, all worshippers of image are put to shame, who make their boast in worthless idols. Worship Him, all you gods. For you, O Lord, sabi sa verse 9, are most high over all the earth. You are exalted far above all gods. Expose ang Diyos. Bakit po galit ang Diyos sa pag-worship sa idols? He's a jealous God. Ano po? Sa banal na kasulatan, makikita natin na mayroong dalawang uri lamang ng tao. Those who worship the true God and those who worship themselves. Oh, Pastor, paano naging idol worship yung sumasamba sa sarili? At paano matatagpuan na ako ay sumasamba sa sarili? When we, malinaw sa Matthew 6:33, di po ba? Sa Matthew 6, sinasabi doon, bago yung verse 33, yung mga bagay na hinahanap ng mga walang Diyos, ng mga pagans. Pananamit, pagkain, ito yung mga bagay na inuuna po nila before God. But praise God, when we seek first the kingdom of God and His righteousness, God shall add these things to us. Yan ang sinasabi, di ba? So, yung pong mga tao na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan ay actually they are worshiping themselves na hinahanap nila. At bakit galit ang Panginoon? Because when we worship idols, alam natin to, we exchange the truth of God for a lie.
ang idol worship is based, the foundation of idol worship is lies, are lies. At sabi po sa Romans 1:25, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Yan. Kaya makita po natin na ang lahat ng pagsamba ay nagtutungo doon sa papunta roon sa kung sino ang sinasamba mo ay nagiging katulad natin. Di ba? Sabi sa Psalm 17:15, as for me, I will behold thy face in righteousness. Sabi ni David, I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Ang gusto ni David, maging kawangis niya ang Diyos. Ang gusto ni David, at alam ni David, kaya nga, he is a man after God's own heart. Ang satisfaction lang ni David ay maging kawangis siya ng Diyos. At ang kanyang paraan para maging kamukha siya ng Diyos is to worship. To behold His face in righteousness. Kaya po, makikita natin, bakit may mga taong sinasabi na yun, mukhang pera yan. Malinaw. They worship money. Remember, ang money po is Diyos-Diyosan. Anong tawag dito ng Panginoong Hesus? Mammon. Kaya sabi niya, you cannot worship God and Mammon at the same time. Kaya tingnan nyo, pag wala yung isang kapatid, kanina sabi ng ating kapatid, nagpatotoo, hindi siya pwedeng maka-absent ng Sunday. Di ba? Kasi hinahanap niya ang Diyos na totoo. Pero pagka ang isang tao, ang isang Kristiyano, wala pag Sunday, maliban na lang kung may karamdaman o may malaking pagsubok o problema, kahit nga po yung pagsubok, lalo dapat lumapit sa Panginoon, pero kalimitan, nasaan ang isang Kristiyano pag wala sa pagsamba? Nasa paggawa ng pera. Amen? Kaya nga, nakalulungkot, wag sanang Kristiyano na tayo ay matawag pa tayo ngayon, mukhang pera. What we worship, we become like them. At nakakatakot na yung sabi ng banal na kasulatan, na po, those who make them, what are them? Yung idols, ay magiging kagaya nila. At lahat na nagtitiwala sa mga idols ay magiging katulad nila. So if we worship money, we become like that. If we worship sex, we become like that. We are obsessed with it. If we worship power, po, kita nyo po, dahil sa kagustuhan ng kapangyarihan ng mga namumuno sa atin, inubos ang pera ng bayan. Ayaw natin maging ganun po tayo. Amen? What we desire ay nagiging ganun tayo. Kaya chinecheck natin, ano yung desire natin? Kaya, purihin ang Panginoon, yung mga testimonies natin kanina, umiiyak po tayo. Pero sa kabila ng mga pag-iyak na yan, nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kung saan natin inilalagak ang ating puso, nagiging ganun po tayo. Kaya po, let the earth rejoice sa ating Diyos. Let us turn away from idolatry. Amen? And let us seek our God. Upang kagaya ni David, isang araw matutuwa na lang tayo, kamukha na natin ang ating Panginoon. Kawangis na tayo ng ating Panginoon. Kahit naririto pa tayo, we will be someone like hindi natitinag. Matitinag ba ang Diyos? Kung di siya natitinag, yung mga sumasamba sa Kanya, hindi rin matitinag. Yan ang promise niya. Those who trust the Lord shall not be ashamed. Shall not be put to shame. Those who trust the Lord and make Him as the tower ay hindi matatakot. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon na kita natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. And the more we worship and the more we rejoice to Him, we become like Him. Ikatlo po, ano naman ang mangyayari dito? Knowing that He is a sovereign God,
and there is judgment coming. Judgment should motivate us to do which is right. Po, sabi po ng ating talata, makikita po natin yung talatang 10 hanggang 12. Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya, sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Sa tapat, ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay naman puso'y maghahari kagalakan. Kayo mga matuwid kay Yahweh magalak, sa banal niyang pangalan kayo'y magpasalamat. Ano daw po ang dapat gawin? Dapat tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. So, because there is coming judgment, God is directing us na gawin kung ano yung tama. Not for ourselves, but para sa mga tao na tatamaan ng judgment na to. Misan, na pagka na kita na, may judgment, ganun. No, it shouldn't be our attitude towards those people. Dapat po magkaroon tayo ng kahabagan sa mga taong ito upang maunawaan na nila na judgment is coming. And it will take the Holy Spirit to convict us. Kaya dapat po lalo tayo, the more we come to God and worship Him, the more na mararanasan natin yung burden sa mga tao. Po, when we worship, when we rejoice, we do the right thing. Nagagawa po natin ng tama. Ano po? Kaya, mga kapatid, maikli lang po ang awit na ito, only 12 verses. But the point here is, makita natin muli, i-share ko yung Psalm 115:8. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. Ang tinutukoy po dito ay yung mga Diyos-Diyosan na sabi sa awit ding ito, may paa ngunit hindi nakakalakad, may tenga ngunit hindi nakakarinig, may mata ngunit hindi nakakakita. Di ba? Ayaw natin na maging ganon. Bukas ang mga mata natin sa mga ginagawang kamalian ng mga tao, at sabi sa Ezekiel 3, dapat sila ang pagsabihan. Bukas ang mga tenga natin sa naririnig natin sa mga balita. At ito'y dapat lalo tayong magtiwala sa Diyos, at ang bunga nito, pagsabihan ang mga hindi mananampalataya. Kung hindi nakikilos ang isang sumasamba sa Diyos na mga bagay na naririto nangyayari sa atin at nakatuon lang, nakasentro lang sa sariling buhay natin, then tingnan natin. Pwede tayong mag-search ng mga sarili natin at makita natin at magbulay-bulay tayo. Kulang pa ba ang paglapit natin sa Diyos? O sinong Diyos ang nakilala ko? Kaya mahalaga po na patuloy nating makilala kung sino ang ating Panginoon. Sabi nga ni Pablo, inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. Inaari kong ang lahat ng bagay, makilala ko lang ng higit ang aking Panginoon. Kaya mahalaga po ito because, again, who we worship, we will be like them. And praise God, we will not be God, but we will be like God sa kanyang mga attributes, sa kanyang kabanalan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagkakaroon ng, sabihin na natin, sa kabila naman nangyayari sa mundo, relax lang ang Diyos. Dahil eventually, mangyayari ang kalooban niya. At din po tayo. We can still rejoice sa kabila ng mga nangyayari sa mundo, sa ating bansa, at sa personal nating buhay. Why? Kasi yun ang utos ng Panginoon. We know kung sino ang ating pinaglilingkuran. Sapagkat
nalalaman ko kung sino ang aking sinasamba. Ano po? For I know who I believe. Ano po? Sabi po sa ikalawang Timoteo 1:12, for I know whom I have believed. Sabi ni kapatid na Pablo kay Timoteo. Sa ikalawang Timoteo 1:12, sapagkat nalalaman ko, nakikilala ko kung sino ang aking sinasampalatayanan. Amen? Kaya maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Nawa po ay makita natin ang kadakalyaan ng Diyos, and at the same time makita natin at mahabag tayo doon sa mga tao who will fall into God's judgment. Thank you so much po, and God bless us all.